Namaste, ako si Dr. Anuradha Panda, isang laparoscopic at robotic surgeon mula sa Apollo Hospital, Jubilee Hills. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga operasyon na nagpepreserba ng matris. Ano ang uterus sparing surgery? Ito ay ang operasyon na isinasagawa upang mapanatili ang matris. Kahit hindi alisin ang matris, maaari rin nating magamot ang ilang mga karamdaman. Yun ang tinatawag na uterus sparing surgery. Ngayon, ang pagtanggal ng matris para sa kahit maliit na bagay o ang pagpapagawa ng hysterectomy, hindi na yun ang uso ngayon. Maraming mga bagay ang maaaring gawin habang pinananatili ang iyong matris. Kaya kapag nananatili ang matris, nananatili rin ang suporta sa balakang at pati na rin ang mga obaryo. Kapag gumagawa tayo ng hysterectomy, maaaring mas maagang dumating ang menopause. Maaaring mas liyasoto ng agwat mas maaga kapag ginawa ang hysterectomy. Tinatanggal natin ang matris at napuputol ang supply ng dugo mula sa isang bahagi. Talakayin natin ang ilang mga kondisyon tulad ng abnormal na pagdurugo. Mating makaranas ng abnormal na pagdurugo ang mga babae dahil sa polyps o fibroids. Tama? Kung ang fibroid ay nakausli sa loob ng cavity, maaari pa rin tayong magsagawa ng hysteroscopy. Ang hysteroscopy ay ang paglalagay ng teleskopyo sa loob ng matris. Tinitingnan namin kung may polyp o fibroid ka at sa mga bagong mekanismo ngayon, maaari naming tanggalin ang polyp. Gamit ang mga instrumento at energy devices, maaari naming putulin ang polyp o alisin ang fibroid at pagkatapos ay gagaan ang pakiramdam mo. And kung wala namang makita sa loob at hormonal lang ang dahilan, maaari naming ilagay ang LNG IUD o levonorgestrel intrauterine device. Naglalabas ito ng hormone sa loob ng 5 taon. At unti-unti, habang nasa loob ng matris, maaaring hindi ka na magregla. At ang parehong Mirena o LNG IUD ay maaring gumana kahit para sa adenomyosis. Kapag may adenomyosis ka na hindi naman masyadong malaki, nagsisimula pa lang o hindi naman masyadong nakakabahala, madalas kahit ang loop ay maaaring ibig kong sabihin, mabawasan ang pagdurugo at mabawasan ang pananakit. At kahit ang adenomyosis ay maaaring gamutin sa paraang iyon. Susunod, pag-usapan naman natin ang fibroids. Kung may fibroids, maaaring gustuhin pa rin ng isang babae na mapanatili ang kanyang matris. Kaya ginagawa namin ang isang operasyon na tinatawag na myomectomy na maaaring gawin sa pamamagitan ng laparoscopy, robotic, hysteroscopically o open surgery depende sa desisyon ng iyong doktor at sa laki ng matris. Maaaring mapanatili ang matris at ang fibroid lang ang aalisin. At gayon din, kapag may prolapse ka o may lumalabas na bahagi, maaari pa ring manatili ang matris basta't maayos ang pagkakagawa ng repair. Ang ginagawa namin ay hysteropectomy na maaaring gawin sa pamamagitan ng laparoscopy, vaginal o robotic. Ito ay mas masinsinang procedure nangwit maaari itong gawin at maaaring manatili ang matris. Kaya dapat ninyong maintindihan lahat ito at kapag may ovarian cyst na may kasamang endometriosis, maaari rin itong gamutin gamit ang laparoscopy o robotic na pamamaraan at maaari pa ring mapanatili ang matris gamit ang ilang gamot na maaaring ibigay o maglagay ng loop. Kaya kailangan ninyong maintindihan kasi may mga taong lumalapit at nagtatanong tulad ng gusto ko nang ipatanggal ang matris ko. Hindi ibig sabihin na dahil kumpleto na ang pamilya, kailangan nang tanggalin ang organo. Kaya maraming benepisyo ang pagpapanatili ng matris mula sa iyong sexual function hanggang sa ovarian function mo at pati na rin sa estruktura ng balakang, lahat ay napapanatili. Kaya para sa akin, kung kinakailangan lang, saka lang tanggalin ng matris. At palagi mong pwedeng pag-usapan sa doktor kung may mga operasyon na pwedeng gawin na makakapagpanatili o makakatipid sa matris. Salamat.